Bata pa lang sina Ashley at Ivan ay pinagkasundo na sila ng kanilang mga magulang. Dahil na din sa negosyo at magkakaibigan din ang mga ito. Kaya hindi na rin nakatanggi pa ang dalawa. Ma, bakit naman po hindi niyo muna ako kinonsulta bago niyo papuntahin dito yung mag-asawa Monteklaro? Paano na lang kung hindi ko magustuhan yung anak nila? O hindi ako magustuhan ng Ivan na yon? Reklamo niya sa ina. Don't worry anak, magugustuhan mo ang anak nila. Gwapo yon at mabait. Baka nga ikaw pa magyaya ng kasal pag nakilala at nakita mo siya. Tukso ng kanyang ina. Don't be so sure ma. Sagot niya dito. Nasa lubong naman ni Olivia ang isa nilang kasambahay pagbaba ng hagdan, matapos iwan ang anak na dalaga. Sinabi nito na dumating na ang mga bisita nila, kaya inutusan niya ito para tawagin si Ashley. Pagbaba ni Olivia ay nakita niya agad ang mga bisita nila. At kasama na nito ang binata mapapangasawa ng nag-iisa nilang anak. Good evening, amiga. Bati niya sa bisita. Ivan, say hi to your tita. Or should I say, mother-in-law? Tura ng mami ni Ivan. Eto na ba si Ivan? Napakagwapo naman pala ng aming mamanuganin. Saad ni Olivia. Everyone, meet my one and only daughter, Ashley Fuentes. Pakilala nito sa mga bisita. Good evening po. Magalang nabati nito sa lahat. Siya ba, amiga? Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay kayo ng anak namin. Right, Ivan? Tanong niya sa anak. Iwan na muna namin kayo dito dalawa, ha? Para magkakilala kayo. Suggestion ng daddy ni Ashley sa lahat. Iniwan na silang dalawa, kaya tahimik lang na nakaupo si Ashley sa dulo ng mahabang sofa. So, alam mo na ba na ipinagkakasundo tayo ng mga magulang natin? Anong masasabi mo? Kasi ako, ayoko. Gusto ko makasal sa babaeng mahal ko. Hindi sa ipinagkakasundo lang sa akin. For me, ayoko din ng ganitong setup. Pero dahil mahal ko ang parents ko, kailangan ko silang sundin. Siyempre, masarap ikasal sa taong mahal ka at mahal mo rin. Ayoko din sa presko at mayabang na kung sino lang. So, are you trying to say na mayabang ako? Is that so, Miss Ashley? I never said na ikaw yon. Bakit, mayabang ka ba? Then, ipapakilala ko ang sarili ko para hindi ako magmukhang mayabang. I'm Ivan Monteklaro. Ikinagagalak ko makilala ang isang magandang dalaga na gaya mo. Tinignan lang ni Ashley ang nakalahad na kamay nito at muling binalikan ang mga mata ng binata. Ashley Fuentes. Ayan, hindi na siguro ako suplado at mayabang sa paningin mo. Nakangiting saad nito kay Ashley. Yung kamay ko. Doon tayo sa garden. Yaya niya sa binata. Na makarating sila sa labas ay niyaya niya itong maupo at doon ay nagkwentuhan sila ng kung ano-ano pang mga bagay. Bakit payag ka na magpakasal kahit hindi naman tayo magkakilala pa? Tanong ni Ivan sa kanya. Mahal ko ang parents ko, utang ko sa kanila ang buhay ko kaya babawi naman ako para sa kanila. Kaya kahit ayoko, pumayag na ako sa setup nila. Eh ikaw ba? Balik tanong niya dito. Gaya nga ng sabi ko, gusto ko sa babaeng mahal ko talaga. Sagrado kasi ang kasal para sa akin. Kaya kung may ihaharap ako sa altar, gusto ko mahal din ako ng papakasalan ko. Saad nito kaya napahanga niya ang dalaga. Malay mo naman, mahalin mo rin ako. Turan niya kaya natawa ito. Why not? Maganda ka. Sagot nito kaya medyo napalagay na din ang loob ni Ashley. Nagsalo-salo sila nung gabing yun na nagkakasiyahan. Naging magkaibigan muna silang dalawa. Hanggang sa maramdaman ng dalaga ang kakaibang pakiramdam tuwing nakikita niya ang binata. After 1 year. Yes, bakit may paganito ka pa, love? Di ba engaged na tayo? Tanong ng dalaga. Di ba sabi ko sa'yo, gusto ko yung ihaharap ko sa altar, mahal ko? At mahal din ako? Kaya para sa'yo to, kasi alam ko na ikaw ang the one and only ko. I love you, love. Saad nito sabay halik sa labi ni Ashley. I love you too. Sagot ng dalaga. Pag-uwi ni Ashley sa bahay nila ay niyakap siya agad ng kanyang ina. Bakit po ma? May problema po ba kayo ni Papa at ganyan ang mukha niyo? Tanong niya dito. Hindi anak, masaya lang ako na malungkot dahil finally ikakasal ka na. At malungkot, iiwan mo na kami ng papa mo dito, mawawala na yung baby ko. Tuluyan na itong naiyak. Mama naman eh. Hindi pa ako kinakasal, ganyan ka na. Di ba ito ang gusto nyo? Ikakasal lang po ako, hindi naman po ako mawawala.
Saad niya sa ina. Kahit na anak, sanay ako na nandito ka lang palagi. Ang kaso hindi na pwede yon dahil mag-aasawa ka na talaga. Sambit nito. Yun ang tagpong naabutan ng kanyang ama. What's happening here? Sweetheart, bakit ka umiiyak? Takang tanong nito sa dalawa. Iiwan na tayo ng anak mo, Eduardo. Hindi ka ba nalulungkot? Sagot nito kaya napatawa ang papa niya. Akala ko naman ay kung ano na, sweetheart. Hindi naman mamamatay ang anak mo. Pwede mo naman siyang dalawin at pwede din si Ashley ang dumalaw sa'yo dito. Tura nito sa asawa niya. Kaya nga po, Papa. Si Mama naman kasi akala mo mamamatay ako. Mag-aasawa lang po ako. At doon pa sa lalaking gusto niya din para sa akin. Pahayag niya sa ina kaya tumahan din ito. Huwag na po kayong umiyak. Mahal naman po ako ni Ivan kaya alam ko pong mapapabuti ako sa kanya. Wika niya sa kanyang mga magulang. Sumapit na ang araw ng kanilang pinakahihintay, ang kanilang kasal. Excited ang lahat sa napipintong pag-iisang dibdib nilang dalawa. Lahat ng malalapit sa puso nila ay imbitado. Lahat ng pamilya nila ay naroon at saksi sa kanilang pag-iisa. Kinakabahan ka ba, bro? Parang hindi ikaw yan ah. Tapik ni Albert sa balikat ng binata. Hindi mo maalis sa akin ng kabahan, bro. Ang swerte ko dahil mahal niya din ako. Alam mo bro, nung una, ayoko talaga nitong arranged marriage na to. Kasi hindi naman nagtatagal yung mga ganong klaseng pagsasama. Pero sa amin ni Ashley, sure ako na siya na talaga. Pahayag niya sa kaibigan. You deserve her, bro. Kaya congrats sa inyong dalawa. Ngitimbati nito kay Ivan. Handa ka na ba, iha? Wala nang atrasan to, ha? Saad ng papa niya dahil nasa labas na sila ng simbahan. Kinakabahan ako, papa. Pero ready na po ako. Sagot niya sa kanyang ama. Don't cry, honey. It's your day. Bulong ng papa niya kaya pinilit niya ang ngumiti. Pagtapat niya kay Ivan ay pinayuhan muna sila ng kanyang papa. Alagaan mong anak ko ha? Nag-iisa lang yan, Ivan. Huwag mong sasaktan. Sabay tapik sa balikat ni Ivan. I will po, papa. Sagot niya dito. Masaya nilang hinarap ang seremonya. At lahat sila ay masaya sa naganap na pag-iisang dibdib ni na Ashley at Ivan. Nang matapos ang seremonya ay diretso na ang lahat sa reception nila. Kaya kanya-kanya nang alis ang iba. Naiwan pa ang karamihan para batiin silang dalawa. Mauna na kami ha, sunod na kayong mag-asawa. Paalala ng mama niya sa kabilang linya. Let's go love. Bulong ni Ivan. Tapos na ba kayo mag-usap ng mami mo? Tanong niya sa kanyang asawa. Yeah, emergency sa States. Pinapasunod na tayo doon. Sabi ko hindi pwede dahil araw natin to. Sagot nito kaya kumunot ang kanyang noo. Anong klaseng emergency ba? Tanong niya sa kanyang asawa. Ang kuya ko kasi. Sagot nito. May kapatid ka? Bakit di ko alam? Gulat niyang tanong. Matagal na siyang umalis dito simula pa nung mga bata pa kami. Kaya hindi ko na nakwento sa'yo. Saad nito kaya tahimik lang si Ashley na nakikinig. Nagtangka na naman siya magpakamatay. Sagot nito kaya natutup ni Ashley ang bibig nito. Bakit? Tanong muli ni Ashley. I don't know love. Pero tuwing ganun siya, ako lang ang gusto niyang kinakausap. Tugon niya na may himig ng lungkot. Kung gusto mo love, pwede ka naman sumunod kila mami. Ako okay lang dito. Doon muna ako kila mama. Tumingin ang asawa niya sa kanyang mga mata. No, pwede naman sa ibang araw ako sumunod doon. Tanggi nito. Look, love, sabi mo nga ikaw lang nakakausap niya. Kaya okay lang talaga ako. Tsaka pwede mo naman akong tawagan, di ba? Basta mag-iingat ka doon. Sigurado ka? Promise, sandali lang ako doon. Pag okay na si Ethan, babalik agad ako. Pagbibigay assurance nito kay Ashley. Pagkalapag ng eroplanong sinasakyan ni Ivan ay mabilis siyang umuwi sa bahay nila. Sinalubong siya ng kanyang ina malapit sa pinto ng kanilang bahay. Kumustang biyahe mo, iho? Nasa taas ang kambal mo. Ayaw niya kaming kausapin ng daddy mo. Please, son, kausapin mo siya. Alam kong kakakasal niyo lang ni Ashley. Pero ikaw lang talaga makakapagpayo dyan sa kambal mo. Turan pa nito, kaya napapikit si Ivan sa Ines. My God, ma'am, ang tanda na niya. Dapat ba lagi ako nasa tabi niya tuwing tatangkain niyang magpakamatay? Ines na turan niya sa ina. Last na to, Ivan. Please. Pakiusap muli ng kanyang ina. Pupuntahan ko siya, pero hindi ako magtatagal dito, mami. Alam niyong may asawa na ako, di ba? Kailangan din ako ni Ashley.
Sambit pa niya sa kanyang ina. Kumatok siya ng 3 beses bago pihitin ang seradura ng pinto nito. Sinabi ko nang umalis kayo! Kayo lahat! Bugod na sigaw ni Ethan. Ako to, kuya. Ano na naman ba ang nangyari sa'yo? Tanong ni Ivan. Bakit ka nandito? Pinapunta ka na naman nila? Akala ko ba ikanasal ka na? Tanong ni Ethan. Lagi mo na lang ba sasaktan ng sarili mo tuwing iiwan ka ng mga nagugustuhan mo? Tanong niya dito. Porket sinuwerte ka sa naging asawa mo? Pare-pareho lang ang mga babae. Lolokohin ka lang yan. Saad nito napuno ng disgusto. Mahahanap mo rin ng babaeng para sa'yo. Huwag mo lang madaliin ng lahat. Isa pa, iba si Ashley dyan sa mga nakilala mo. Turan niya dito. Iwan mo na lang din ako, Ivan. Hindi ako magpapakamatay. Mahal ko ang sarili ko. Hindi ko lang talaga matanggap na lagi na lang akong iniiwan at niloloko. Madamdaming saad nito. Nilapitan siya ni Ivan at tinapik sa balikat. Natawa na lang ito. Parang ikaw lang ang kuya sa ating dalawa ngayon. Pasensya ka na ha. Mahina kasi ako kaya siguro lagi ako niloloko ng mga babae na yan. Wika ni Ethan kay Ivan. Silang nawalan, hindi ikaw kuya. Huwag mo sayangin yung kagwapuhan mo. Marami dyan. Natawa ang kakambal niya. Congratulations pala Ivan. Ang ganda ng asawa mo ha. Pati nito sa kanya kaya natawa siya. Salamat kuya. Ikaw wala kang bilib sa akin. Minsan dalawin mo kami sa Pinas para makilala mo si Ashley. She's kind. Matutuwa ka sa kanya. Pagmamalaki niya sa kanyang asawa. Sana may Ashley din akong makilala. Hiling niya kaya tinapik siya muli nito sa balikat. Dadating yon kuya. Malapit na kaya tumayo ka na dyan at kumain na tayo ng sabay. Tatawagan ko pala ang asawa ko. Yaya niya sa kakambal. Kasama na niya ito lumabas kaya naman natuwa ang kanilang ina. Ma'am, tatawagan ko lang si Ashley. Si kuya, ayan na. Turan niya sa ina. Naulinigan ni Ashley ang kanyang cellphone na tumutunog kaya tinignan niya agad kung sino ito. Abot tenga ang ngiti niya na makita sa screen kung sino ang caller. Saglit na oras niya lang itong nakausap. Pinagmamasdan naman ni Ethan ang kakambal niya na masayang kausap ang asawa nito. Ma'am, tawag ni Ethan sa ina. Yes, Ethan, anak. Sagot nito sa kanya. Aswerte ni Ivan sa asawa niya, no? Sana mahanap ko din yung kagaya ni Ashley. Turan niya sa ina na hindi inaalis ang mga mata sa kakambal niya. Nakatingin lang ang kanilang ina sa nalulumong anak niya, sabay yakap nito. Ma'am, susundin ko kaya si Ashley para kasama ko siya dito. Ano sa tingin niyo? Tanong niya sa ina. Good idea, son. Sagot ng mami niya kaya hinalikan niya ito sa pisngi. Okay, isusurprise ko siya tapos babalik din kami dito agad. Hinihintay niya ang sagot ng kanyang ina. Duwatsuan, anak. Susuportahan ko naman kayo parati. Kailan mo ba siya susunduin, anak? Masama ang panahon, kaya sa susunod na araw na, pag naging maayos na. Sinilipan ni Ivan ang labas at totoo ngang masama ang panahon dahil makapalang snow kasabay ng pag-ulan nito. Hindi yan, mag-iingat ako. Nandito yung chopper ni Daddy, kaya wag na kayo mag-alala sa akin. Saad nito sa ina. Hindi na kumontra ang kanyang ina at tinapik na lang siya sa balikat at nagpaalam na rin ito na magpapahinga na din. Mabilis lang silang kumain at nang matapos ay inayos din niya ang gamit. Narinig niya na may kumakatok kaya binuksan muna niya ito at iniwan ang ginagawa. Aalis ka daw, sabi ni Mami. Tanong ni Ethan. Sandali lang ako, susunduin ko lang ang asawa ko. Tugon niya sa kakambal. Isasama mo dito? Finally, makikilala ko na ang asawa mo. Wika nito kaya tinabihan siya ng kanyang kambal. Yeah, magugustuhan mo siya pag nakilala mo. Mabait, mapagmahal at maganda pa. Saad ni Ivan. Mukha nga, halatang mahal mo talaga siya. Sambit ni Ethan. Huwag ka na malungkot, tsaka kung sakaling may mangyari sa akin. Gusto kong alagaan mo siya at protektahan sa lahat. Bilin nito kay Ethan. Bakit ganyan ka magsalita? Para kang mamamatay ah. Birong sabi nito kay Ivan. Hindi naman, gusto ko lang malaman mo na alam kong kaya mo siyang protektahan kung sakali mawala ako dito. Paliwanag nito. Of course bro, pero masama ang lagay ng panahon, ipagpabukas mo ng alis mo. Wika pa nito kay Ivan. Wala yan kuya, mamaya okay na yan. Tsaka maayos naman yung chopper ni Dad. Don't worry about me. Isang tapik mula sa balikat nito. Sige na, hatid na kita sa labas. Presenta nito kaya hinayaan na din siya ni Ivan.
Nang nasa labas na sila, ay isinakay na nito ang dala sa loob ng gagamitin nitong chopper. Ingat bro, tawag ka agad ha? Saad niya kay Ivan. I will. Tell mom and dad na mabilis lang din ako ha? Aniya sa kakambal. Pinanood na lang ni Ethan na lumipad ang chopper na sakay ng kanyang kakambal. Hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pagpasok nito sa bahay nila ay doon napansin ni Ethan ang cellphone ng kanyang kakambal. Kaya kinuha niya ito sa ibabaw ng mesa. Biglang tumunog naman ang cellphone ni Ivan na hawak ni Ethan. Sinagot ni Ethan ang tawag ng asawa ng kanyang kakambal. Kumain ka na ba, love? Tanong nito sa inaakalang asawa niya. Yes, love. Ikaw ba? Balik tanong ni Ethan. Yes, love. Gusto ko lang marinig yung boses mo bago ako matulog. I love you. Turan nito kaya nakaramdam ng konting inggit si Ethan. Sige, love. I love you too. Parang ang sarap mahalin ng isang Ashley. Sayang lang at nauna si Ivan sa akin. Usal nito at tumuloy sa banyo para maligo. Habang gumagawa ng tsaa si Helen, isang tawag ang natanggap ni Danilo na nagpaguho sa buhay nila. Muntik na mawala ng malay si Helen dahil sa balita na narinig nito mula sa asawa. Ano nangyari, Danilo? Totoo ba yung narinig ko? Takot na tanong nito habang hawak ang dibdib. Yun ang eksena na naabutan ni Ethan. Umiiyak ang kanyang ina. Ano nangyari, ma'am? Tanong ni Ethan. Si Ivan, nag-crash ang chopper na sa kanya. Ang kambal mo, Ethan. Saad nito. Ano? Pero bakit? Baka naman may nagbibiro lang sa atin. Dad, saan ang location? Puntahan natin. Ma'am, dito ka lang ha? Tura niya sa ina. Ano, sasama ako. Please, Danilo. Pilit niya dito. Ma'am, dito ka na lang, okay? Hintayin mo na lang kami ni Dad. Let's go, Dad. Ma'am, tatawagan kita, okay? Huwag kayong mag-alala, okay si Ivan? Humalik ito sa noo ng kanyang ina. Naimtim naman na nagdarasal si Helen at hindi mapakali. Ibinalita ng inspektor na kumpirmado. Nag-crash ang sinakyan nito. No, hindi totoo yan, inspektor. Buhay pa ang kambal ko kaya hanapin niyo siya. Galit na utos ni Ethan. Wala naman imik ang daddy nila at nanatiling nakatunghay kay Ethan. Umuwi sila mag-ama na laylay ang balikat at hindi makapaniwala sa sinapit ng isang taong mahal nila. Sinalubong agad sila ni Helen. Ano sabi nila, Danilo? Ethan, nasan si Ivan? Kasama niyo na ba ha? Ano, Danilo, nasan si Ivan? Galit na tanong nito. Wala na siya, ma'am. Sambit ni Ethan. Nagbibiro ka lang, di ba? No, hindi pwede, Ethan. Masasaktan si Ashley. Baka hindi niya kayanin, anak. Hinanap na ba nila ang kakambal mo, Ethan? Baka hindi siya yon. Kailangan ipaalam niyo to kay Ashley. Karapatan niya malaman ang nangyari kay Ivan. Ma'am, Dad. Sambit ni Ethan. Nausan, hindi matatanggap ni Ashley. Masyado niyang mahal ang kambal mo. I have a plan. At dapat itong malaman ng mga magulang ni Ashley. Ano balak niyo? Ilihim kay Ashley to? Takang tanong ni Ethan. Hindi niya malalaman, anak. At hindi namatay si Ivan. Sagot ni Helen. What do you mean, ma'am? Hindi niyo sasabihin kay Ashley? Karapatan niya malaman dahil asawa niya yon. Suwestyon nito. Ikaw ang magiging asawa niya mula ngayon, Ethan. Dahil hindi alam ni Ashley na may kakambal ang asawa niya. Anin ng kanyang ina na ikinalaglag ng kanyang panga. Ano? Sabay na saad na mag-ama. Sorry, hindi ako papayag. Lulukuhin natin si Ashley. Wika ni Ethan. So anong gusto niyo? Masiraan ng ulo si Ashley dahil sa pagkawala ng asawa niya? Tura ni Helen. No ma'am, hindi ko gagawin yon. Sabihin niyo na lang ang totoo kay Ashley na patay na si Ivan. Sambit nito. Sang-ayon na din ang mga magulang ni Ashley, iho. Dagdag pa nito sa anak. Pero kahit na, mami, lolokohin natin yung tao. Reklamo ni Ethan. Look, son, hindi mo kilala si Ashley. Hindi niya kakayanin kung malalaman niya na wala ng asawa niya. Kaya ikaw na lang ang pag-asa. Hindi ako papayag, mami. Ayoko lokohin ng kakambal ko, lalo na yung Ashley. Tura ni Ethan. Nagising naman bigla si Ashley dahil sa isang pagkabasag na narinig nito. Dumako agad ang tingin niya sa isang litrato na nahulog sa sahig. Nang kunin niya ito ay ang wedding picture nila ni Ivan. Basag ang side nito kaya tinambol ng kaba ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang litrato at kinuha ang cellphone niya para tawagan ng asawa. Masama ang kanyang kutob.
Nagulat pa si Ethan nang tumunog ang cellphone na hawak niya. Rumehistro muli ang pangalan ni Ashley sa screen nito. Kaya kinabahan pa ang binata kung sasagutin ba niya ang tawag. Pero sa huli ay sinagot na din niya. Yes, love. Bakit gising ka pa? Thanks God. You're okay, love. Akala ko kasi may nangyari na masama sa'yo. Nahulog kasi yung wedding pictures natin. Tura ni Ashley. Walang nangyari. See? Balik ka na sa pagtulog. Sad ni Ethan. I love you, love. I love you too. Sagot niya dito. Nang mamatay ang tawag ay sandali nag-isip ito sabay buntong hininga. Napaisip ito sa mga sinabi ng mami niya. Binalikan nito ang mga magulang nila sa baba at doon ay umiiyak pa rin ang kanyang ina. Ma'am, sige na. Payag na ako. Turan niya kaya nag-angat ito ng tingin sa kanya. Payag ka na, anak? Hindi makapaniwala sa narinig mula kay Ethan. Yeah, para kay Ivan. Ibigay niyo na lang ang mga detalye tungkol sa kanilang dalawa. Simula noon hanggang makarating sila sa pagpapakasal. Kung sino ang mga kaibigan at malalapit sa puso nila. Gagawin ko to para kay Ivan. Sambit niya sa ina. Thank you, son. Usal nito. 2 araw matapos matanggap ng pamilya Monteclaro ang aksidente ng isa nilang anak na si Ivan. Pagkatapos noon ay nakatanggap silang muli ng isang tawag dahil natagpuan na ang bangkay nito. Pagdating nila sa lugar ay halos hindi na din makilala ito dahil na din sa matagal na pagkakababad sa tubig. Agad din nakumpirman na ito ang anak nila dahil na din sa suot nitong singsing sa kamay. Dumating din si Ethan sa lugar kaya nanlumo din siya na talagang wala na nga ang kanyang kakambal. Mabilis nilang inayos ang burol nito. Dahil sa naaagnas na din ito kaya minabuti nila na isara na lang ang kabaong ni Ivan. Dahan-dahang nilapitan ito ni Ethan at kinausap ng tahimik. Akala ko ba mag-iingat ka? Ang daya mo naman. Alam mo naman na ikaw lang ang kaibigan ko. Tapos iniwan mo pa kami. Paano na ang asawa mo? Kaya ba ibinilin mo siya dahil aalis ka na? Bro, hindi kami handa. Lalong-lalo na ako. Nagsisimula ng maiyak si Ethan pero pinipigilan niya. Isang tapik na marahan ang umagaw sa atensyon niya at doon niya nakita na ito pala ang kanyang ama. I know my twin brother too well, Dad. Hindi ko na dapat alamin pa ang lahat. Ang gusto ko lang malaman, ang mga kaibigan niya sa Pinas at kung kailan ang kasal nila. Anniversary, birthday ni Ashley, lahat-lahat, Dad. Samantala, dumating na din ang araw ng paghahatid nila kay Ivan. Matinding iyak ang ginawa ng kanyang ina na si Helen. Dahil hindi pa rin ito naniniwala na patay na ang isa niyang anak. Tahimik lang si Ethan kahit sa loob-loob niya ay gusto na niyang umalis doon at magpakalango sa alak. Dahil hindi niya matanggap na wala na ang kanyang kakambal. Pagkatapos maihatid ang katawan nito sa huling hantungan ay nagpaiwan pa si Ethan doon para kausapin ang kakambal niya. Bro, ang bigat nitong pinapagawa nila sa akin. Hindi ko alam kung ito ba talaga ang tamang gawin. Pero susubukan ko pa rin. Pero hindi ko may papangako na mahihigitan ko ang pagmamahal mo sa asawa mo. Sorry, dahil ako ang papalit sa pwesto mo. Pero hindi ko siya aagawin sa'yo. Saad niya dito habang nakaluhod. Ilang araw nang hindi tumatawag si Ivan. Ano na kaya ang balita sa kapatid niya? Ang daya niya, ngayon niya lang ako hindi tinawagan. Natiis niya akong hindi kumustahin. Usal ni Ashley sa kanyang sarili. 2 weeks nang walang chat o kahit tawag man lang ang asawa niya. Kaya hindi niya alam ang mararamdaman kung magagalit ba siya dito o hihintayin pa rin ang paliwanag at tawag nito. Nagulat siya nang biglang mag-pop ang messenger niya. Sumilay ang ngiti sa labi nito na makita na si Ivan na nagpadala ng message. Kumunot naman agad ang noo niya dahil blanco lang naman ang message nang buksan niya ito. Wala naman nakalagay, ano yon, accidentally sent? Bahala ka nga Ivan Monteclaro? Galit niyang turan at pinatay ang cellphone. Inabala na lang ni Ashley ang sarili sa pagbisita niya sa mga ampunan para malibang siya at hindi maisip ang asawa niya. Halos 3 linggo na din nang hindi niya binubuksan ang kanyang cellphone. Ang hindi nadahilan na lang niya sa mga magulang niya ay nasira ang cellphone niya. Napagtagumpayan ni Ethan na kabisaduhin ang lahat ng dapat aralin niya. Kaya naisip niya na muling tawagan ng asawa ng kanyang kakambal. Pero ganun pa din, patay ito at mukhang wala ng balak buksan ito. Natapos na ang lahat ng bagay na ginawa ni Ethan doon, kaya ready na siyang humarap kay Ashley bilang isang Ivan Monteclaro. Kabado siya nung una, pero kailangan niyang galingan para hindi ito makahalata.
Sinubukan niyang tawagan muli ang numero nito pero gaya ng dati ay patay pa rin ang cellphone nito. Samantala, halos abuti ng 50 tawag ang natanggap ni Ashley sa asawa kaya agad niyang tinawagan ito. Ring lang ng ring ito at hindi sinasagot. Tinawagan niyang muli at doon ay sinagot na ng binata. Ashley, what took you so long to open your phone? Bungot nito. Love, ikaw ba yan? Bakit parang nag-iba ang boses mo? Tanong niya na medyo kinakabahan. Pabalik na ako ng Pinas, love. Bakit mo pinatay ang cellphone mo? Tanong nito. Akala ko kasi kinalimutan mo na ako. Kaya pinatay ko na lang kaysa umasa pa ako sa tawag mo. Tugon niya. Pwede ba mangyari yon, love? Wika ni Ethan. Hindi maapuhap ni Ashley ang sasabihin dahil parang ibang tao ang kausap niya sa kabilang linya. Imposibleng ibang tao ang kausap ko. Ay, masyado ko lang siguro siya na-miss. Kaya kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Usal niya at ipinilig ang ulo. Nagdesisyon siyang maligo bago matulog dahil tiyak na panibagong bukas na naman ang haharapin niya. Kinabukasan, nagising si Ashley dahil sa gulat na dala ng ingay ng kanyang cellphone sa tunog ng alarm. Panandalian muna niyang ikinondisyon ng sarili bago bumangon at nagtuloy sa banyo para gawin ang nakasanayan niyang routine. Matapos ay nagbihis siya agad at bumaba na para kumain ng agahan. Kinausap muna siya ng ina dahil nakita nakapustura ang bihis nito. Pagdating ni Ashley sa ampunan ay sinalubong siya agad ng mga bata at maging mga madre ay kilala na rin siya. Masayang sigawan ang bumungad kay Ashley dahil sa mga bata doon. Napasarap ang kwentuhan nila kasama ang ilang bata kaya hindi agad nakauwi si Ashley. Nag-volunteer pa siya na tulungan ng ilang madre para maglinis ng ilang bakanting kwarto. Nang matapos yon ay agad na rin siyang umuwi sa bahay nila. Ma, nandito na po. Ikaw na ba yan, love? Tanong nito sa nanginginig na boses. Yeah, nakauwi na ako, love. Hey, bakit ka umiiyak? Tanong ni Ethan. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na. Araw-araw kong hinihintay yung tawag mo kung kailan ba matatapos yung mahalagang ginagawa mo. Kung naalala mo pa ba na may asawa kang iniwan dito? Aniya sa binata kaya niyakap siya nito. I'm sorry, hindi ko alam na ganun pala ang dating sa'yo. Alo niya kay Ashley. I miss you, love. Ang daya mo. Bakit nagpahaba ka ng buhok? Masyado bang busy kaya hindi mo nakuha paputulan yan? Busy talaga, love. Kaya hindi ko napaputulan doon. Hinalikan ni Ethan ito sa noo. Kumain ka na ba ha? Tara, ipagluluto kita. Yaya nito. Para natulog lang ako buong biyahe. Sabay kamot sa batok nito. Upo ka muna, mabilis lang to. Sad nito kay Ethan. Nagsimula ito magluto ng simpleng pagkain lang para sa kanyang asawa. At nang matapos ay lumapit siya kay Ethan tsaka pinatikim ang pagkain. Tikman mo na. Anong lasa, love? Natulala ka na naman eh. Pitik niya sa ilong. Masarap. Pwede na. Dugtong nito kaya tumaas ang kilay ni Ashley dito. Pwede na? You mean pangit ang lasa kaya pwede na? Himig pagkadismaya nito sa asawa. No, hindi pa naman ako tapos. Palusot nito. Pwede na, pwede ka na para sa akin. Aniya kay Ashley kaya natawa ito. Ano yon? Hindi bagay, love. Kumain ka na lang. Saad ni Ashley. Love, bukas paputol mo yung buhok mo ha? Saad ni Ashley kay Ethan. Pangit ba? Balik tanong nito. No, ang gwapo mo nga. Pero mas gusto ko yung clean cut mo noon. Aniya dito. Ayaw mo ba na mahaba yung buhok ko? Itatali ko na lang para hindi ka manibago sa itsura ko. Wika ni Ethan. Tumango si Ashley tsaka itinali ang buhok nito. Medyo hindi inaasahan ni Ethan na gagawin niya ni Ashley. Kaya naman napatigil siya saglit sa pagkain. Ayan, nakatali na. Patingin nga. Hala, napakagwapo ng asawa ko. Sabay pisil sa ilong ni Ethan. Hindi ka galit kahit hindi ko paputol to? Tanong ni Ethan. Bakit ako magagalit? Ang babaw naman ng love. Kung anong gusto mo, fine. Basta ayokong ilugay mo yan ha? Ani niya kay Ethan. Oo naman love. Tulungan mo na akong ubusin to. Pakiusap niya dito. Busog ka na ba? Pagod ka nga pala sa biyahe no? Akyat ka na sa kwarto. Hugasan ko lang ang mga to. Tura ni Ashley. Hintayin na kita dito, love. Sambit ni Ethan. Pinanood niya si Ashley habang naghuhugas ng pinggan.
Pinagmasdan niya ito mula sa likuran kaya hindi na niya namalayan na napatitig na pala siya dito. At natapos na rin siyang maghugas ng plato. Kinalapit lang siya ni Ashley kaya napabalik siya sa wisyo. Niyayanan niya itong umakyat sa taas para makapaligo na ito at na makapagpahinga na rin agad. Pag-akyat nila ay agad na pinaligo ni Ashley ang asawa niya. Ipinaglabas niya ito ng damit at pinauna ng maligo. Siya naman ay bumaba sa kabila para doon gumamit ng banyo. Pagkatapos noon ay nagpahinga na rin sila mag-asawa. Nagising sa kalagitnaan ng gabi si Ethan dahil nakaramdam siya ng uhaw. Doon niya nakita na nakaunan palang ulo ni Ashley sa isang braso niya kaya halos yakap na siya nito. Pinakatitigan niya itong mabuti. At doon niya talaga nakumpirma na napakaganda nito. Taglay nito ang mapulang labi, matangos na ilong at pilantik at mahabang pilik mata. Dahan-dahan niyang inalis ang braso niya dito. At inayos ang bumabang kumot sa bewang nito. Napalunok pa siya dahil bigla lumilis ang suot nitong pantulog kaya lumabas ang maputi niyang tiyan. Napabuga na lang siya ng hangin dahil sa sitwasyon na pinasok niya na hindi niya inaasahan. Napahilamos tuloy niya ang dalawang kamay sa kanyang muka. Sabay labas ng kwarto, pababa sa kusina para uminom ng tubig. God, ano itong napasok kong problema? Iiwasan ko ba siya? Pero paano? Baka magtaka naman siya kung gagawin ko yon. She's so beautiful. Magkakasala yata ako kay Ivan. Damn. Gigil niyang bulong. Nagulat pa siya dahil nagising din si Ashley pagpasok niya sa kwarto nila. Saktong kakalabas lang nito sa banyo. Ngumiti pa ito bago siya tinanong. Saan ka galing? Tanong nito sa namumungay na mga mata, mukhang inaantok pa. Nauuhaw kasi ako, kaya bumaba ako sandali. Ikaw, bakit gising ka? Balik tanong ni Ethan kay Ashley. Wala ka sa tabi ko, kaya nagising ako. Nagbanyo na din tuloy ako. Halika na dito, tulog na tayo. Yaya ni Ashley. Pinatay muna niya ang ilaw at nilakang pinto bago lumapit at tumabi kay Ashley. Agad, muli itong yumakap sa kanya kaya hindi muna siya nakahinga ng maayos. Nakataas ang isang kamay niya para hindi mahawakan ang likod na lantad nito. Napansin naman ito ni Ashley kaya tumingala ito sa binata. Why? What's wrong? Takang tanong nito sa binata. Wala love. Sige na, let's go back to sleep. Sagot niya. Humilig ito agad sa dibdib niya at ilang sandali pa ay malalim na ang paghinga. Tanda na nakatulog na si Ashley. Gaya ng kanina ay dahan-dahan niyang inalayo ito sa katawan niya at nilagyan ng unan ang pagitan nilang dalawa. Namulatan ni Ashley na wala na ang kanyang asawa sa kabilang bahagi ng kama kaya agad niya itong tinawag. Pero wala sumasagot. Kaya tumayo na rin siya at ginawa ang kanyang routine tuwing umaga. Paglabas niya sa banyo ay wala pa rin ang asawa niya. Kaya nagdesisyon siyang bumaba at doon ay nakarinig siya ng tawanan. Sinalubong siya agad ng kanyang asawa. Inilahad nito ang kamay para abutin niya kaya mabilis niya itong tinanggap. Kamusta ang tulog mo, love? Bulong ni Ethan. Maganda. Ang aga mong bumangon. Sagot nito. Breakfast na tayo? Para makabalik sa bahay natin. Turan ni Ethan habang pinipisil-pisil ang bewang niya. Matapos nilang kumain ay nakauwi na rin sila agad. Namili rin sila mag-asawa ng mga gamit at stocks na pagkain at nang matapos yon ay umuwi na rin sila sa bahay nila. Naayos na nila ang mga napamili kaya naunang umakyat si Ashley para makaligo. Sumunod din agad si Ethan sa kanya. Maliligo ka ba? Dito muna ako sa kwarto ha, may aayusin lang akong pirma. Sige love, shower muna ako ha, tapos magluluto na rin ako mamaya. Okay, saglit lang din naman ako dito. Nang naliligo si Ashley, ay doon niya lang naalala na wala pala siyang dalang bihisan. Kaya pinatay niya muna ang gripo tsaka inabot ang tuwalya at ibinalot ito sa kanyang katawan. Patay, naiwan ko pala yung damit ko sa labas. Love, nandiyan ka pa ba? Tanong niya dito. Yes, bakit love? Sagot naman ni Ethan. May ginagawa ka ba? Tanong muli kay Ethan. May pinadala lang akong email kay Daddy. Sagot nito. Okay, sige. Ako na lang. Nakalimutan ko yung damit ko eh. Sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Turan ni Ashley. Napalunok si Ethan ng simple dahil sa nakitang katawan nito. Tila ba may nabuhay na init sa kanyang sarili. Labas lang ako sandali. Sambit ni Ethan. Ano nangyari doon? Umiiwas ba talaga siya sa akin? Pero bakit? Ang hirap basahin ng Monte Claro na yon.
Mabilis na lumabas si Ethan dahil hindi niya napaghandaan na lalabas si Ashley sa banyo na tanging tuwalya lang ang suot. Mabilis ang paghinga niya nang marating niya ang labas ng kanilang kwarto. What's wrong with you, Ethan? Masyado kang tensyonado pagdating kay Ashley. Usal niya sa sarili. Umiiwas ba siya? Pero bakit? Tanong ni Ashley sa sarili. Wala naman ito sa sala, mag-isa library nila, kaya napagdesisyon niya na magtungo sa kusina para gumawa ng merienda nilang mag-asawa. Kahit naguguluhan ay pinilit niya pa ring unawain ang asawa niya. Matapos gumawa ng merienda ay sinilip niya ito sa poolside at doon niya ito nakita. May hawak itong baso ng alak na hindi naman ito ginagawa noon. Kaya nangunot ang noo niya at lumapit siya dito. Umiinom ka pala, love? Takang tanong niya dito. Tumikim lang, nagilibangan ko kasi nung stress ako sa States. Sagot nito kay Ashley. Talaga? Gumawa ako ng merienda. Alok niya dito. Lumapit ito sa gawin ni Ashley at ibinaba ang hawak na baso ng alak at kinuha ang dala niyang juice. Nilago ko ito ni Ethan ng tuloy-tuloy at naupo sa upuan para kumain ng sandwich. Wala namang imik si Ashley habang nasa kandungan ng kanyang asawa. Love? Lakas loob niyang tawag sa asawa. Tugon naman ni Ethan. May problema ka ba? Kasi nagiinom ka na, hindi mo naman ginagawa dati. Tanong niya dito. Wala, tsaka tikim lang naman to, love. Hindi na mauulit. Saan nito kay Ashley? Sige, anong gusto mong dinner? Tanong niya sa asawa. Kahit ano, basta luto mo, kakainin ko yan. Sabay kindat. Puro ka talaga kalokohan. Iwan muna kita dito ha. Magluluto muna ako. Paalam niya kay Ethan. Iniwan niya ang asawa para magluto ng hapunan nilang dalawa. Naisipan na lang niya na ipagluto ito ng kare-kare. Nagsalang na din siya ng sinaing para sandali lang ay pwede na silang maghapunan. Nang matapos si Ashley sa paghihiwa ng karne ng baka ay sinimula na niya itong lutuin. Nung una ay kinakabahan pa siya dahil unang beses niya itong gagawin. Malayo pa lang si Ethan patungo sa kusina ay amoy na niya ang niluluto ng asawa. Pagdating niya sa bukana ng kusina ay sumandal muna siya sa bungad ng pinto at pinagmasdan ang abalang asawa niya habang nagluluto. Ang swerte ni Ivan sa'yo, Ashley. Bukod sa maalaga na, malambing pang asawa. Bulong niya sa sarili. Gutom ka na? Halika dito, tikman mo, dali. Yaya nito sa kanya. Hindi muna siya natinag dahil pinagmasdan pa niya ang bawat kilos nito. Hanggang sa ito na mismo ang lumapit at hinila siya patungo sa niluluto nito. Sabi ng tikman bakit tayo kumilos? Kailangan pang hilain siya? Reklamo nito kay Ethan. Masyado lang akong humahanga sa'yo. Bakit naman napahanga ka sa akin? Tanong niya. Wala. Bukod sa araw-araw kang maganda para sa akin, mukhang masarap ka din magluto. Saad nito, kaya namula na naman ang mukha ni Ashley. Bulero, tikman mo na. How was it? Masarap ba? Kabadong naghihintay ng sagot mula sa kanyang asawa. As I expected, perfect wife. Sagot nito. Talaga? Hindi makapaniwala sa sinabi ni Ethan. Yeah. Kain na tayo? Tanong nito kay Ashley. Matapos ang mahabang oras ng pagkain ay nagpresenta na maghugas ng mga pinggan si Ethan. Bagay na hindi mapaniwalaan ni Ashley. Sigurado ka? Ikaw maghuhugas? Hindi makapaniwala si Ashley dito. Yes, di ba pwede, love? Wika nito kay Ashley. Wala naman akong sinasabi. Sige na nga, mapilit ka Binitawan nito ang sponge at inabot kay Ethan. Ako na dito, akyat ka na. Utos nito sa kanya. Sigurado ka? Iwan na kita dito? Tanong ni Ashley. Yup, akyat ka na. Pag-uulit nito, iniwan na rin ni Ashley si Ethan gaya ng sabi nito. Pasado 6:00 na din ng gabi, kaya nagpalit na lang siya ng bagong kobre kama at mga punda. Naiwan naman na abala sa paghuhugas ng pinggan ang binata. Isa na din dahilan ang pag-iwas niya dito, kaya nagpresenta na rin siya. Nang matapos siya ay nagtuloy muna pansamantala ito sa library para pag-aralan pa ang mga naiwan ng kanyang kakambal sa kumpanya. Nasaan kaya yon? Lumabas kaya? Patuloy na tanong ni Ashley sa sarili. Kinatok muna niya ang pinto bago pumasok para ipaalam sa asawa na nandoon siya nakasilip. Can I come in? Hinging permiso nito sa asawa. Of course, pasok ka love. Saad niya dito. Ipagpabukas mo na yan, pahinga na tayo. Yaya niya dito.
Sige na love, sunod na ako, may tatapusin lang ako sandali. Sagot nito kay Ashley. Hintayin na kita. Hindi na, akyat ka na doon. Susunod na ako pagkatapos ko dito. Sandali na lang to. Pamimilit nito kay Ashley. Hintayin na nga kita, matatapos mo na pala eh. Okay lang ako dito, huwag mo akong pansinin. Turan nito. Wala na nagawa pa si Ethan kundi hayaan si Ashley na hintayin siya. Nung una ay nadidistract siya dahil sa presensya nito. Pero kailangan niyang baliwalain muna para matapos niya ang ginagawa. Hindi na din ito namalaya ng oras, kaya nang matapos siya sa ginagawa, ay sakto naman na pagtingin niya sa asawa ay tulog na ito at nakasandal sa armrest ng sofa. Nagkamot pa siya ng kilay dahil hindi na niya ito halos napansin. Binuhat na lang niya ito kesa gisingin pa. Nang dumampi ang balat niya dito, ay tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Napapikit na lang siya ng mariin habang buhat si Ashley. Pagdating niya sa kwarto nila, ay dahan-dahan niya itong inilapag sa kama. At saka kinumutan para hindi na magising kung sakaling lamigin. Pumasok siya agad sa banyo para maligo. Pakiramdam niya ay parang nag-iinit ang buo niyang katawan dahil kay Ashley. Paglabas niya ng banyo ay tulog pa rin ito, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang pag-iwas ko sa'yo? Sambit niyang muli at lumabas ng kanilang kwarto para magpahangin sandali. Nagising si Ashley dahil gaya ng nauna niyang pagmulat, wala si Ethan sa tabi niya. Kaya binalot na naman ng lungkot ang puso niya dahil pakiramdam talaga nito ay umiiwas ang asawa niya. Pagbaba niya mula sa kanilang kwarto ay naabutan niya itong humihit-hit na naman ng sigarilyo na hindi naman ginagawa nito dati pa. Kahapon alak, ngayon sigarilyo naman love. Ano nangyayari sa'yo? Kunot noong sita nito. Kanina ka pagising? Pag-iiba nito ng tanong. Hindi mo sinasagot ang tanong ko, Ivan. Wala to love, nagilibangan ko lang. Hindi ako makapaniwala. Nung una alak, ngayon sigarilyo. Libangan ba yan? Bisyo mo na yata yan eh. Ano naman mali kung nagtitake ako nito? Takang tanong ni Ethan. Tuloy-tuloy naman pumasok si Ashley sa banyo. Masama talaga ang gising niya dahil sa nakita. Hindi ko matandaan na umiinom siya o nagsisigarilyo sa tagal ko na siyang kilala. Hindi ako makapaniwala na mayroon pa akong hindi alam tungkol sa kanya. Usal ni Ashley. Love, sorry na. Saad ni Ethan. Napapikit si Ashley dahil naiinis talaga siya dito. Hindi niya maunawaan ang mga kilos nito, buhat na makabalik ito galing US. Pakiramdam niya ay ang laki ng pinagbago nito. Tinapos na niya ang pagliligo at doon na din nagbihis. Nabungaran niya ito nakatayo sa labas ng banyo at matyaga naghihintay sa paglabas niya. Nagkasalubong ang tingin nila at si Ashley ang una nag-iwas ng tingin dito. Look, love, I'm sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Pakiusap nito. Bahala ka, matanda ka na para dyan. Magpunta ka na sa kumpanya. Wika sa kanya ni Ashley. Hindi ka nagalit? Sandali lang ako doon, okay? Aniya dito. Humalik lang ito sa pisngi ni Ashley tsaka umalis na. Alam ni Ethan na nagtampo ito, kaya pagkatapos ng trabaho niya ay ibibili niya ito ng bulaklak. Halos 5 oras lang si Ethan naglagi sa kumpanya at umuwi na rin agad. Dumaan muna siya sa isang flower shop para ibili ng bulaklak ang kanyang asawa. 10 pong ng red tulips ang napili niya para dito. Binaybay niya ang daan pauwi sa bahay nila. Maingat niyang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng bahay at nakangiti pa lumabas ito. Naabutan niya ang asawa na abala sa paghahanda ng hapunan nila. Kaya niyakap niya ito gamit ng isa niyang kamay dahil may hawak pa siyang bulaklak. Nandito ka na? Hindi makapaniwalang tanong sa asawa. Yes. Hindi ka naglalak ng pinto. Paano kung ibang tao palang pumasok? Nakayakap pa rin ito sa bewang niya. Sorry, nakalimutan ko siguro. Saad nito at kinintalan niya ng halik sa labi. I bought you flowers. Sabay abot sa kanya. Thank you love. Kain na tayo. May ngiti sa labing yaya niya dito. Sure, anong dinner natin tonight? Tanong niya kay Ashley. Bulalo, di ba favorite mo to? Aniya dito, kaya napatikim ito ng lihim. Yes love, I love bulalo. Sagot na lang niya. Pinagpawisan si Ethan nang maubos niya ang ulam sa kanyang pinggan. Hindi naman siya nagpahalata na hindi nag-e-enjoy kaya pinilit pa rin niyang tapusin ito. Okay ka ba love? Bakit parang pinagpapawisan ka sa kinain mo? Masarap, kaya ako pinagpapawisan love. Sige na, ako na dito. Pwede ka na maligo para mapreskuhan ka. Utos niya sa asawa.
Pawisan siya nang makapasok sa kwarto at agad nagtungo sa banyo. Tuloy, ligo na din ang ginawa ni Ethan. Kaya paglabas niya ay naabutan niya si Ashley na nakatayo at may kinukuha na damit sa closet nila. Kaya hinintay muna niya itong matapos bago siya nilapitan. Niyakap ni Ethan si Ashley dahil kita niya sa kilos nito ang pagkalito at balisa. Napapikit si Ashley sa ginawa ni Ethan. Unti-unti ay kumalma ang sarili niya at dinama ang init ng katawan nito. Hatid ng pagdidikit nilang dalawa. Okay ka na? Haplos nito sa buhok niya at bewang. Yeah, I'm okay. Wika niya at tinilayo siya nito sa katawan. Huwag mong abusuhin ang sarili mo, ha? Magpapahinga ka rin, okay? Okay. Sagot niya. Love, pwede ba akong uminom ng isang baso lang ng whiskey? Pampatulog lang. Pakiusap nito. Konti lang ha? Paniniguro nito kay Ethan. Yes, promise. Sumampa pa ito kaya pumayag din si Ashley. Kumuha lang siya ng isang bote at nagsalin sa hawak niyang baso. Sumimsim ito, nilibot niya ng tingin ang buong kabahayan na dating si Ivan ang naninirahan. Tinignan niya ang wedding ring na nakasuot sa palasingsingan niya at napangiti ng mapakla. I never thought na hahantong ako sa ganito, bro. Na ako ang tatayong ikaw sa paningin ng asawa mo at maging sa mga kaibigan niyo. Usal ni Ethan. Natapos naman maligo si Ashley at naupo sa harapan ng vanity mirror niya para patuyuin ang buhok. Napatingin siya sa wall clock na nakadikit. Samantala, medyo napaparami na din ang naiinom ni Ethan na alak kaya naman nagtungo siya sa kusina para kumuha ng malamig na tubig para inumin upang bumaba ang tama niya. Isang tuloy-tuloy na lagok ang ginawa niya. Nangitla siya dahil nakatayo doon si Ashley at nakahalukip-kip. Okay ka na? Akala ko ba konti lang? Taas kilang nitong tanong kay Ethan. Napangiti naman ito dahil lalo itong gumanda sa paningin niya. Yeah, I'm done love. Pagyat na nga po ako eh. Saad nito at lumapit sa kanyang asawa at hinalikan sa labi. Don't tell me, nalasing ka. Matari pa rin itong sita. No, tara na, pahinga na tayo. Hinila na siya nito paakyat ng kwarto. Toothbrush lang ako. Saad ni Ethan, tumango si Ashley. Mabilis lang din natapos ang kanyang asawa. Abala pa rin siya sa kanyang ginagawa, kaya kahit tumabi ito sa kanya ay hindi muna niya ito napansin. Hinalikan nito ang balikat niya kaya napabalik ang atensyon niya sa kanyang asawa. Ang bango mo naman. Saad nito sa kanya. Nalasing ka talaga. Ginawa mong tubig yung whiskey sa baba. Medyo natatawa pa ito sa sinabi niya. Hindi nga. Tanggi nito at hinalikan muli ang balikat. Napapikit naman si Ashley sa kuryenteng dumaloy sa katawan niya sa pagdampi ng labi nito sa balat niya. Love, usal ni Ashley dito. Ano yon, aking asawa? Can I kiss you? Hinging permiso nito kay Ashley. Di pa man nakakasagot ito ay tinawid na nito ang pagitan ng kanilang mga labi. Nalulunod sa sensasyon na nararamdaman si Ashley sa halik ni Ethan. Ibang-iba sa unang halik na pinagsaluhan nila ng asawa niya bago pa sila ikasal. Anong meron sa'yo ngayon, Ivan? Tanong niya sa sarili habang ninanamnam ang labi ng kanyang asawa. Patuloy na halikan ang iginagawad nila sa isa't isa. Pinagsaluhan nila ang gabi na puno ng pagmamahalan. Kinabukasan, nagising si Ashley na wala na ang kanyang asawa sa kabilang bahagi ng kama. Pakiramdam niya ay parang binubugbog ang buo niyang katawan sa labis na kirot. Lalong-lalo na ang kanyang ibabang bahagi. Pinilit niyang tumayo, ngunit bigla sumakit ang balakang niya. Kaya nanatili muna siya nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at tinuluwanon ang hinahanap ng kanyang mga mata. Gising ka na pala. Good morning, love. Kumindat pa ito kay Ashley. Magbabanyo ako, love, pero hindi ako makatayo. Tura nito sa asawa niya. Sandali, love, bubuhatin kita. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Oo, tulungan mo lang ako makapasok doon. Saad ni Ashley. Sa labas lang ako ha, tawagan mo na lang ako pagtapos ka na. Wika ni Ethan. Pinilit na lang ni Ashley nang bumaba sa bathtub matapos niyang maramdaman ang ginhawa. Naligo na din siya dahil nahiya na din ito sa asawa para tawagin pa sa loob. Sakto, paglabas niya ng banyo ay nagbibihis na din ito. Sa tingin niya ay naligo ito sa kabilang kwarto. At doon nga napako ang tingin niya sa mga pilat na mayroon ito sa likod. Dahan-dahan siya lumapit dito dahil kumikirot pa din ang maselang parte niya. Saan mo nakuha to? Bakit ngayon ko lang to nakita sa'yo?
Pusal niyang tanong dito. Ha, kanina ka pa dyan? Tanong nito at bigla lumayo. Saan mo nakuha yan, Ivan? Bakit ka may ganyan? Ano ba talaga nangyari sa States, ha? Naguguluhan nito sa nakita mga pilat. Wala to, love. Aniya dito. Halos maubos siya likod mo tapos wala lang? Sigaw ni Ashley. Naaksidente ako sa States nung minsan nalasing ako. Kaya, ayan, love. Kailan ka pa natutong uminom, ha? Mula na makabalik ka galing States, ang dami nagbago sa'yo. Ikaw ba yung pinakasalan ko noon, ha? Kasi hindi kita magets. Komento nito at iniwan si Ethan na tulala sa kawalan. Isang katok ng marahan ang narinig niya at hindi naman niya pinagaksayahan ng oras para buksan ito. Dahil alam niyang si Ivan lang ang kumakatok. Love, pakibukas yung pinto, magpapaliwanag ako. Look, hindi ko sinabi sa'yo dahil alam ko mag-aalala ka. Please naman, love. Love, hindi mo magugustuhan kung hindi mo pabubuksan to. Banta nito, kaya naman isang click ng lock ang narinig niya. Tinatakot mo ba ako, Mr. Monteclaro? Mataray ng bungad nito nang buksan niya ang pinto. No, I'm sorry. Ayoko lang na mag-alala ka. Paliwanag nito sa kanya. Asawa mo ko, dapat lang na alam ko lahat ng nangyayari sa'yo, di ba? Ani niya kay Ethan. Alam ko, love. I'm sorry, hindi na mauulit. Bulong nito. Fine, mag-asawa tayo, kaya dapat wala tayong lihiman. Wika niya dito at lumayo sa asawa niya. Pangako, love. Aalis na ako, ha? Maaga akong uuwi. Turan niya kay Ashley. Nagsimula na siya magtrabaho. Inayos lahat ng mga gulong files at mga pending na signatures ni Ivan sa ibang mga aplikante. Mga delayed na sweldo at marami pang iba. Hindi ako makapaniwala na hindi ito inaasikaso ni Ivan. Ganun ba siya katutok kay Ashley? Para hindi maibigay na maayos ang sweldo ng ibang mga empleyado niya? Kaya naman pala nag-resign ng iba. Nakalayo nga ako sa mga babaeng mukhang pera. Ito naman ang kapalit. Tambak na problema at sangkatutak na trabaho. This is insane, Ivan. Gate niya sa sarili. Ilang araw na rin ang lumipas at naging buwan mula na makabalik si Ethan bilang Ivan. Napapansin na ni Ashley ang mga pagbabago at paiba-ibang ugali nito. Hanggang sa mag-ayos si Ashley ng mga kalat sa damitan nila mag-asawa. Isang puting envelope ang hindi sinasadya na makita ni Ashley sa ilalim ng mga damit ng asawa niya. Ano to? Ngayon ko lang to nakita. Si Love talaga, may mga pinaglalagyan kami ng mga importanteng dokumento. Ilipat ko nga sa suitcase sa kabila. Usal ni Ashley. Kinuha niya ito at aksidenteng nahulog ang isang ID. Nagtataka niya itong pinulot tsaka binasa ang nakalagay na pangalan. Ethan Monteclaro? Sino to? Dalawang Ivan? No. Hindi pwede to. Hindi totoo to. Si Ivan ang kasama ko dito, di ba? Anong ibig sabihin nito? Tinawagan niya ang asawa na ngayon ay kasalukuyan ng pauwi na rin. Naalala kasi nito ang mga dokumento na nasa damitan niya. Baka makuha ni Ashley, mabubuking ang sikreto nila. Mabilis na nakauwi si Ethan, kaya nagtataka pa ito dahil tahimik ang buong bahay nila. Pagpasok niya ng kwarto, ay naroon si Ashley, nakatayo habang nakatalikod. Love, nakauwi na ako. Di ba sabi ko sa'yo magpahinga ka? Turan niya. Sino ka? Tanong ni Ashley. What? Ako to, si Ivan, love. Ano ba nangyayari sa'yo? Itigil mo na yan, bukas... Sinungaling? Sino ka? Hindi ikaw ang asawa ko. Kaya ba ha? Kaya ba ang dami nag-iba sa'yo kasi hindi ikaw si Ivan? Ethan Monteclaro? Love, ako nga to, si Ivan. Inihagis ni Ashley ang dokumento na nakuha niya at tila nanigas sa kinatatayuan nito si Ethan. Pinulot niya ang mga yon at tumingin kay Ashley. Hilam ang mga mata nito ng luha. Ngayon mo sabihin na ikaw ang asawa ko. Ikaw yan, hindi ba? Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo, ha? Hindi kita kilala, kaya bakit mo ako niloloko, ha? Ashley, let me explain. I'm sorry, hindi ko to ginusto. Mag-usap muna tayo na maayos. So inamin mo rin, hindi ikaw si Ivan? Kung gano'n, nasa ng asawa ko? Sino ka? Bakit magkamukha kayo? Answer me! Kambal ko si Ivan at ako si Ethan Monteclaro. Panganay sa amin dalawa. I'm sorry, Ashley. Nasa ng asawa ko, ha? Nasa si Ivan? Wala na siya. Ano? Anong wala na siya? Nasa si Ivan? Pupuntahan ko siya doon. Patay na si Ivan nung araw na uuwi siya sa'yo para sunduin ka.
Nag-crash ang chopper na sakay nito. I'm sorry, Ashley. Hindi, nagsisinungaling ka. Hindi totoo yun. Buhay ang asawa ko, sinungaling ka. Napaiyak na ng tuluyan si Ashley, kaya nilapitan siya ni Ethan para yakapin. Nasasaktan ng binata dahil sa nakikitang pagluha ni Ashley. Bitawan mo ako, lumayo ka sa akin. Gusto ko makita ang asawa ko, tatawagan ko ang bahay para malaman nila. Ashley, alam din nila ang tungkol kay Ivan. Pero maniwala ka, hindi namin intensyon na itago sa'yo. Alam nila? So you mean ako lang ang mukhang tanga dito? Ano yung sinasabi mong hindi niyo intensyon? But you all do it. Ginawa niyo akong tanga. I'm sorry, Ashley. Please, kumalma ka muna. Galit ang nakikita ni Ethan sa mukha nito. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Ashley. All this time, hindi pala ikaw si Ivan? Pero bakit hindi ko nakita agad? Bakit hinayaan mo na mas mahulog ako sa'yo ng ganito? Bakit, Ethan? Sorry, Ashley, but believe me, lahat ng ipinakita ko sa'yo, lahat yun totoo. Lahat yun ako, Ashley. Alice, ayoko makita ang mukha mo. Umalis ka dito, Ethan, o ano pa man ang pangalan mo? No, hindi kita iiwan ng ganyan. Hayaan mo ako dito, sasamahan kita. No, umalis ka, kung hindi tatawag ako ng polis. Hindi kita kilala, pero pinagsamantalahan mo yung kahinaan ko. At yung pag-aakala ko na ikaw si Ivan. Alice! Ashley, masakit man sa loob ni Ethan pero sinunod niya pa rin ito. Tinawagan niya ang mga magulang nito at maging sarili niyang ina at ama. Rinig pa ni Ethan ang sigaw ni Ashley, kaya iniwan niya ito gaya ng utos ni Ashley. Tumuloy siya pansamantala sa bahay ng kanyang mga magulang. Kumuha siya agad ng alak at nagpakalango ng husto. Naiwan naman na durog si Ashley habang kinumpirma sa mga magulang niya kung totoo nga ba. At tama nga ang sabi ni Ethan. Alam rin nito ang nangyari kay Ivan at siya lang ang hindi nakakaalam. Kaya noong gabing yon ay umalis si Ashley sa bahay nila Ivan at nagpakalayo-layo. Hilam sa luha ang mga mata niya. Kumuha siya ng emergency flight patungong estate na ikinabigla ng mga magulang ni Ethan. Kaya wala na silang nagawa pa kundi samahan si Ashley para makita ang libingan ng asawa niya. Love, ikaw na ba to ha? I'm sorry kung hindi ko nakita ang pagkakaiba niyo. Bakit mo naman ako iniwan agad? Ang daya mo. Maging ang mami ni Ethan ay umiiyak din, pero hinayaan lang muna nila doon si Ashley. Mga ilang oras din ang itinagal doon ni Ashley at bumalik na rin ito sa hotel na pinagtutuluyan niya. Hindi na muna niya kinausap ang mga magulang ni Ethan dahil masakit pa rin ang nadiskubre niyang katotohanan. Bumalik din agad si Ashley sa Pilipinas pero hindi na muna niya pinuntahan ang kanyang mga magulang. Naabutan niya doon si Ethan na nakaupo sa harapan ng gate ng bahay niya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, Ethan. Ashley, please. Hayaan mo naman ako magpaliwanag sa'yo kahit ngayon lang. Umalis ka na. Ayaw kita makita dito. Kaya kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, just go. Hindi mo ba ako minahal, Ashley? Si Ivan ba talaga nakita mo sa akin kahit nung una pa lang? Ano sinasabi mo, ha? Minahal kita dahil akala ko ikaw si Ivan, na ikaw ang asawa ko. Kaya umalis ka na, Ethan, nakikiusap ako sa'yo. Tumango si Ethan dahil ayaw niyang mas magalit ito sa kanya. Napaisip pa si Ashley dahil sa tanong sa kanya nito. Mula nang malaman ni Ashley ang totoo at ipinagtabuyan si Ethan, ay ilang araw na rin itong hindi nagpapakita sa kanya. Hanggang sa inabot na rin ng buwan, tila ba may parte sa kanyang puso na gusto niya itong makitang muli. Pero nasasaktan pa rin si Ashley tuwing maiisip niya na niloko siya nito. Kahit pa naipaliwanag na sa kanya ng mami ni Ethan, natutol ito noong una pa lang. Dahil ginawa lang yun ni Ethan para kay Ivan. Bumuhos sa malakas na ulan noong gabing yon. Kaya naman bumaba siya ng kwarto para magtimpla sana ng gatas. Pero isang sigaw ang narinig niya mula sa labas kaya sinilip niya at doon ay nakita niya si Ethan. Ethan? Oh my God, nasisiraan ba siya ng bait? Magkakasakit siya doon. Ashley, please, patawarin mo na ako. Mababaliw ako kung hindi mo ko papatawarin. Anong ginagawa mo, Ethan? Umuwi ka na, magkakasakit ka. Please, hindi ako aalis dito. Hawak ni Ashley ang payong tsaka binuksan ang gate. Nagulat siya dahil lasing pala ang binata. Halos mabawal sila sa bigat ni Ethan, kaya nasira maging ang payong niyang dala. Lasing ka? Ethan naman kung na-aksidente ka. Wala ka naman pakialam, diba? Tumayo ka, ang bigat mo. Tayo na sa loob, bilis. Pareho silang basa, kaya halos madulas na silang dalawa.
Dito ka lang, ikukuha lang kita ng damit, baka magkasakit ka. Ashley, please, sorry na. Ethan, tumayo ka dyan, sandali lang ako. Be my wife, Ashley. Napahinto ang balak niyang pag-akyat nang marinig niya si Ethan. Umiiyak ito habang nakapikit dahil sa kalasingan. Binalikan niya ito tsaka hinaplos sa mukha ng binata. Nakaramdam ng kirot sa puso si Ashley dahil sa itinuran nito. Anong ginawa mo sa sarili mo, Ethan? Bakit pa rin sa atin dalawa, ikaw pa yung nasaktan ng husto? Naalala ni Ashley yung kukunin niya kaya mabilis siyang umakyat ng may pag-iingat. Hindi rin naman siya nagtagal doon. Nagbihis din siya agad. Naabutan ni Ashley na tulog na ang binata kaya dahan-dahan niyang inalis ang damit nito. Ilang sandali pa ay muli ito nagising at tinitigan si Ashley sa mukha sabay haplos dito. I'm sorry love. Pangako, huli na to. Aalis na ako kung ayaw mo talaga. At saan ka naman pupunta kung aalis ka? Babalik ako sa US kung ayaw mo akong makita. Mahal kita noon pa man, kaya igagalang ko ang gusto mo. Mahal mo ako? Ilang buwan pa lang kitang kilala, mahal mo na ako? Lasing ka talaga. Hindi ako lasing, nakainom lang. Nakita na kita noon, 10 years old pa lang kami ni Ivan. Gusto na kita. Kaso nagustuhan ka din niya kaya nagpaubaya na ako. Ethan, magbihis ka na, dalian mo na, magkakasakit ka niyan eh. Sorry na, Ashley, please. Oo na, sige na, magbihis ka muna, tsaka wag ka dito sa lapag. Malamig yung sahig. Matapos mabihisan ay nalalayan niya itong maupo. Pero dahil sa bigat ng binata ay nabuwal siya kaya napaibabaw si Ethan. Ang bigat mo, Ethan. Tayo na, dali. Hayaan mo muna magsawa ang mga mata ko sa maganda mong muka. Napakaganda mo, Ashley. Can I claim your lips? Ha? Tumayo ka na, Ethan. Sige na. Inabot ng binata ang mga labi ni Ashley. Tutulman ang isip niya pero iba ang dikta ng puso niya. Kaya tinugon niya ang mga halik ng binata. Nagising si Ethan na nasa pamilyar na kwarto. Pagbangon niya ay sakto ang sikdo ng sakit ng ulo niya. Bumukas ang pinto at tiniluwan nito si Ashley. Bakas ang gulat sa gwapo niyang muka. Ashley, bakit ako nandito? I'm sorry, aalis na ako. Inumin mo muna yung gatas para mawala yung sakit ng ulo mo. Hindi mo alam ang nangyari? Lasing na lasing ka lang naman kagabi na sumugod dito, Ethan. Papatayin mo ba yung sarili mo? Kung doon ka magiging okay na mawala ako kasi niloko kita. Okay lang sa akin. Sira ka pala talaga eh. Inumin mo na yan. Baka akong pumatay sa'yo. Hindi ka nang galit sa akin? Sorry na talaga. Huli na to. Aalis na rin ako kung gusto mo. Para hindi na kita kulitin. Tinitigan ni Ashley si Ethan. Kinapa niya sa puso kung may puwang ba si Ethan at ramdam niya na meron na nga. Nakayuko lang ito habang hawak ang isang baso ng gatas. Paano kita papatawarin kung aalis ka? Bakas ang gulat sa mukha ni Ethan. So pinapatawad mo na ako? Hindi pa, huwag kang advance. Inumin mo muna yan tapos bumaba ka na. Sige. Lumabas si Ashley ng kwarto tsaka may konting ngiti sa labi. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa naging buwan at taon na. Napatawad na rin niya si Ethan. Niligawan siya nito kaya hinayaan ni Ashley na matutunan niya rin itong mahalin. Hanggang sa maramdaman na rin ng puso niya na mahal niya na si Ethan. Sinagot niya ito kaya lubos ang kasiyahan ni Ethan. Maging mga magulang ni Ashley ay napatawad niya na rin. Tumagal sila sa pagiging magnobyo ng ilang taon. Hanggang sa yayain na rin ni Ethan si Ashley na magpakasal. Pumayag na rin ito dahil alam niya nga alagaan siya ni Ethan at mahal niya rin ito higit pa sa pagmamahal niya kay Ivan. Naikasal sila at naroon lang ang tanging miyembro ng kani-kanilang pamilya. Masaya sila sa naging yugto ng mga buhay nila. Hindi ako makapaniwala na totoong asawa na kitahan. Bakit? Ayaw mo ba? Ethan Monteclaro, kahit saan ka magpunta dapat kasama ako, ha? Oo naman. Asawa kita, kaya lagi tayong magkasama. Mahal na mahal kita at pangako, iingatan at aalagaan kita habang buhay. Ganon din ako sa iyo, Han. Mamahalin at aalagaan kita, Mr. Ethan Monteclaro. I love you. Mas mahal kita, Ashley Fuentes Monteclaro. Ikaw lang. Nagsama sila na may pagkakaintindihan. Ang pagmamahal ay hindi perpekto. Dapat mo lang gawin ay magpakatatag sa bawat hamon ng buhay. Nagkasala ka man, humingi ng tawad at magsimula ng panibagong kabanata.